Ang babaeng ito ay nasa 300 pounds. Pero pag sa taas lang titingnan parang di abot ng 100. Dahil siya ay isang mukbanger. Nagpa-opera siya. Ngayon siya ay makikipagkompetensya sa kaibigan ng paramihan ng pagkain. Pero dahil dito, namatay ang kaibigan. Kakasimula pa lang, ang mga fans ang nag-o-order ng pagkain. Nag-order ng 80 donuts. Dahil ang kaibigan ay mukbanger din. Mabilis nitong naubos ang donuts. Sa pagsisimula ng ikalawang round, ang mga fans ay nag-order ng 50 na manok. Pero parang di na kaya ng kaibigan. Pero dahil siya ay nagpa-opera ng bituka, kinaya niya ito. Sa ikatlong round, nag-order ang fans ng steak. Binuhos ng kaibigan ang karne sa mesa. Saka pinasok sa bibig. Marami na rin ang nanonood ng live. Mas naging agresibo sila sa pagkain. Mabait naman silang dalawa, pero sino ang talo sa kanila? Upang malaman sino ang panalo. Sa ika-4, nag-order ang fans ng 5 cake. Nagsimula silang kumain. Nagpipigil na umiyak ang kaibigan. Para bang sinasakal siya ng cake. Nang makitang tapos na ang isa, uminom ang kaibigan ng champagne. Pero di siya makahinga, lumabas ang champagne sa ilong. Nabulunan ang kaibigan. Nanalo na nga siya ng 2 milyon. Pero parang di siya natuwa, dahil nga siya ay nagpa-opera. At nagpalagay ng bituka ng baka. Kahit gaano kadami ang pera niya, hindi na rin siya mabubuhay ng matagal. Dahil dito, sa tingin mo ba ay talagang sulit na kumita ng pera? Para mapanatili ang katawan, 11 na ng gabi, nasa gym pere ng babae. Binilisan pa ang speed. Di niya alam na magpapahamak ito sa kanya. Sa sandaling ito, nakita ng may-ari na may ilaw pa sa gym. Inutusan nito ang guard na patayin ang switch. Gusto lang kumain ng guard ng noodles. Nakalimutan nito ang babae sa loob. Dahil biglang nawalan ng kuryente. Natamba ang babae, at ang buhok ay nagkataong na-stuck sa conveyor belt ng treadmill. Isang kisap mata, isang malagim na eksena ang nangyari. Mula sa sandaling ito, tuwing 11 PM. May nangyayaring kakaiba sa gym. May isang binata na walang ideya. Dahil konti lang ang tao dito. Naisip niyang okay sa kanya. Pagpatak ng 11 ng gabi. Habang nag-insayo, biglang naipit ang machine. Hindi niya ito maalis. Nawalan pa ng ilaw. Akala niya mababalik naman agad. Pero di inakala. Mas bamigat ng bamigat ang machine. Hindi na niya kaya pa. Biglang umilo ang gym. Bumalik sa normal. Narinig pala siya ng guard. Akala ng lalaki na sinadya ng guard. Pinagalitan niya ito. Umalis siya, pero nakalimutan niya ang phone. Pag-uwi, saka lang naalala. Kaya napilitan siyang bumalik. Nang makuha niya ang phone, biglang nawalan muli ng kuryente. May tao sa pinto. Biglang napatakbo ang lalaki sa treadmill. Pero hindi niya ito gusto. Siya pala ay kinokontrol ng babae. Bumilis ang takbo. Natamba ang lalaki. Nagalit na rin ang binata. Natakot naman ang guard. Nakiusap siya sa amo na payteng na ng gym. Pero pinagalitan lang siya. Hindi inakala na, nang gabing iyon, dumating sa gym ang anak ng may-ari. Nang mag-11 na, nawalan ng ilaw ang gym. Tapos, isang pares ng kamay ang biglang humawak sa barbell. Obvious naman, ang anak ng may-ari ay di nakaligtas. Pagkagising, natagpuan niya ang sarili na nasa isang silid. May orasan sa pader, at hindi niya may galaw ang mga paa. Upang malaman kung saan siya, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Natamba siya at nawalan ng malay. Pagkagising niya, nalaman niya, ibang damit na ang suot niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Isang daga ang biglang nahulog. Sinundan ng isa pa. Pagkatapos ay sunod-sunod na nahulog ang GMA daga. Pagkatapos, siya ay natakot at nawalan ng malay. Pagkagising niya, nakita niyang may taong lumapit sa kanya. Sabi niya siya ay doktor. Sabi ng doktor siya ay brain dead. Na-coma na ang sarili. Pero ngayon, ito na ang huling oras ng buhay niya. Kung mabibigo siya bago maubos ang oras, hindi na siya gising. Bagamat medyo natatakot ang dalaga. Ngunit kailangan niyang maniwala, dahil naalala niya, na aksidente nga siya, upang makaalis sa lugar na ito. Dahan-dahan naglakad papunta sa treadmill. Pero nahihirapan siya, paano pa ang tumakbo? Nauubos na ang oras. Umakyat siya sa treadmill. Pagkatapos ng pagsusumikap, unti-unti siyang nagsimulang maglakad. Habang naging masaya siya, ang oras ay kumukonti na rin. Sa sandaling ito, nakita niyang may dugo sa ilalim. Inalis niya ang tabon. Nakita niya ang mga nakasulat. Gumising kadali, nakita niya sa bubong. May matang nakatingin sa kanya. Sa sobrang takot agad siyang sumigaw. Pero walang pumapansin sa kanya.
Hindi nagtagal ay nakoma na naman siya. Paggising niya, natakot siya nang wala ang mga binti. Pero pagtingin ulit, bumalik ang mga binti. Pagkatapos ay dumating muli ang doktor. May remote siya, napatumba ang babae. Sabi niya sa dalaga, mayroon pa siyang huling 10 minuto. Kung gustong mabuhay, dapat palagi siyang nag-eehersisyo. Sports lang ang makakabuhay sa kanya. Sa desperasyon, pinilit niya ang sariling tumakbo. Naniwala siya sa doktor, gaya ng inaasahan, nang 0 na ang oras. Dumating na sa realidad. Nakahiga pa rin ang dalaga sa operating room. Hindi pa nagigising, at sa parehong oras, ang mga daga at ang babae. Namatay silang lahat, malinaw na pagkatapos ng aksidente. Naranasan ang sakit sa huling oras. Hindi pa rin magising. Ang pelikulang ito ay isang thriller at horror na pelikula na ipinalabas sa Korea. Ghost Talk Dinner. Ang koleksyon ay binubuo ng 6 na kwento. Pwede nyo itong panoorin. Kung gusto nyo, kita-kita sa susunod.